Ay, isang magandang araw sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, binulagta ang ICI, binulaga nito ni Greco. Sumabog po sa galit, no? Nanawagan na ipasara ang ICI na ito, di ba? O ngayon, sa panawagang ito, hindi natin alam, nakarating yata sa ICI at bigla daw itong magna-livestream na. Kalain mo yon, siguro matapos masunog yung DPWH at parang pinagluloko na yung taong bayan, hindi parang pinagluloko talaga. Bakit kamo? Imagine mo anong date na, anong petsa na. Ha? Nakikiusap sa inyo ang taong bayan? Ha? Yung amo nyo, kung bakit tinayo kayo dyan, pasahod namin. Tama, mali. Diba? Tapos para bang yung hiling ng taong bayan, hindi nyo pa pagbibigyan? Ngayon lang? Ha? Hihintayin nyo pa may mga taong malalaki nagsasalita? Ha? Oh, eto, pahiya si Ping Lacson din dito. Ha? Babalik ka pang bilang Blue Ribbon? Para saan? Di ba? Ang tindi ng pagmumukha nito ni, kapal ng pagmumukha nito ni Boy Tago, no? Oh, eto, Marcoleta ang dapat ayon kay Greco Belgica. Si Marcoleta dapat maibalik sa Blue Ribbon at hindi si Ping Lacson. Bakit? Dilema. Iikot na naman ang sitwasyon. Pag si Ping Lacson po na ibalik na po dyan sa bilang Blue Ribbon ulit, ha, same cycle na naman. Ando doon na naman si Diskaya, paghihinalaan na naman si Marcoleta, si Orly Gotesa, ayan na naman. Same na naman. Hindi pa rin mapapatawag dahil paninindigan itong bugok na to, ha, may parliamentary si Romualdez. So, anong papel mo? Ba't babalik ka sa Blue Ribbon? Ha, sige nga, ba't ka babalik dyan? Anong mission mo? Ba't ka babalik dyan? Kaya hinahinala naman. Di ho ba? Tapos biglang ICI mag-livestream na. Wow, parang script, no? Parang planado. Kung parang hindi ko siya sabi sinasadya, yung may nangyaring sunog, bigla may i-entry isa kakaiba, livestream na. Di ba? Yung bigla nagka-ICI, biglang bumaba si Lacson. Yung ngayon, balik si Lacson, biglang mag-livestream naman ng ICI, ginugulo isipan ng tao, napapansin nyo? Ako papansin ko yan, ha? Ano to, coincidence lahat to? Nung malapit na mabuko, Marcoleta tinanggal. Diba? Napapansin nyo mga kababayan? Para tayong parang sinasabi nasa script, ika nga. Hindi ko sinabi totoo to, ha? Parang lang nasa script tayo na nilalaro tayo ng mga to. Ito, painggan natin si Greco Belgica po. Sa interview sa ASPN sa Net25. ICI, ito nga Independent Commission for Infrastructure, at gusto nyo ibalik po kay Senator Rodante Marcoleta po ang kapangyarihan. Bakit po? Ako, totoo po yan, ma'am. Kasi nakakagulo ang ICI. First of all, it was created to fail. It has no jurisdiction, it has no power. And most of all, hanggang ngayon, ang kanilang investigation is confidential and in secret. Eh gusto ko marinig ng Pilipino dahil nasimula na ang Blue Ribbon kung ano nangyari, sinong may sala at ano dapat gawin. At nung pumasok po ang ICI, meron ng Blue Ribbon Ang ganda-ganda na po ng direksyon ng Blue Ribbon. Natumbok na ang lahat. Nagsalita na at nagturo na ang kontraktor, si Diskaya. Nagsalita at nagturo na at mga alam mo nagpapagulo lang ang ICI mga kababayan. May nakita ba kayong ginawa ng kakaiba tong ICI na to? Hindi, kayo sumagot Ako, tagtatanong lang ako Kasi ako hindi ko nakikita Hindi ako nang bibintang Hindi ko lang makita yung gusto kong hinahanap. Alin yon? Ha? Una-una may marinig natin matumbok yung pinaka-mastermind. Walang matumbok Ha? Si Bongo, hindi ang si Bongo si Trillanes nag-ano doon. Hindi ang ICI. Ha? Sino? May nilabas ba ang ICI? Mula nang nilabas to, 2 linggo na ngayon, mahigit? Di ba? Wala. Uulit na naman kay Ping Lacson yung Blue Ribbon. Ano mangyayari sa atin yan? Para pinapaikot-ikot lang tayo ng mga to. Samantalang si Senator Rodante Marcoleta nakaupo siya sa bilang Blue Ribbon chairman. Direct to the point tayo. Di ba? Huwag niyo pakikinggan yung mga basher dyan, mga bayaran dyan, mga pilit na pitatanggol si Junior. Di ba? Mali na yung administrasyon, may kakulangan pilit nilang pitatanggol. Basta sumipsip lang sila. Di ba? District engineers, mga DPWH officials, nag-resign na po lahat. From it to the district engineers, tanggal na po lahat. Itinuro na po ang mga congressman, alam naman nating lahat na masterminds sa mga manual flood control dahil sila ang may hawak ng pondo,
sila ang nasusunod. At yung mga kontraktor, puro utusan nila yan eh. Pagka sinabi nila, bigyan mo ako 10%, 10 ibibigay niyan. Pag sinabi mong bigyan niyo ako ng simple 50%, 50 rin na ibibigay yan dahil wala naman silang power. And that's what we are all waiting for, yung maituro ang mastermind. And then suddenly, papasok ang ICI na tago ang investigation. Wala akong kapangyarihan yan sa mga masterminds. In fact, kaya lang pumupunta dyan ang mga senador at congressman is by yung voluntary because they have no power over them. So, ang puntos po natin dyan, nakakagulo lang po yan. Dapat ibalik na lang sa pinakamalakas na investigating body natin ngayon. Dahil open. Dapat ombudsman po yun eh. Pero ang ombudsman naman hindi kaya hindi gumagawa ng public investigation. Pero unlike the Blue Ribbon Committee, na talagang kahit dati kang presidente, senador, congressman ka, lahat, private company ka, lahat may jurisdiction. Tama, kasi yun ang nasa tuntunin natin. Yung ICI na yan, invento na lang yan. Hindi totoo lang para sa akin Sorry ako Ngayon na lumabas ngayon na nag-exist yan eh. Di ba? Pag ang isang bagay po mga kaibigan, pag ngayon lang nag-exist, ngayon lang ginawa, tandaan nyo, may mga kakulangan pa yan. May mga hindi lang bukod sa kakulangan, may mga kapintasan pa yan. Ngayon na nagsisimula eh. Okay, ang isang batas na papanukala mo, isang pinag-aaralan mo buti, hindi, bigla kayo nagtayo dyan eh. May building nilagay, ICI, infrastructure, independent. Di ba? O ngayon, narinig siguro nilang patawagan ito ni Greco, at marami na nagagalit na tao, lalo doon sa nasunog na DPWH. Ano to? Kaya nyo ila-live stream dahil para kayo nakakaloko eh. Di ba? Bakit? Alam nyo eto Chorya lang alam nyo si Romualdez hindi nata makakapunta dyan? Balita ko may sakit daw eh. Parang may sakit kasi nagpa-check up eh. Medical procedure eh, di may sakit. Di ba? Kaya ba kayo nag-live stream na dahil alam nyo wala na pupunta dyan? At alam nyo pupunta na sa Blue Ribbon? Ano gagawin nyo? Display lang kayo. Asa na yung mga nauna yung investigasyon, ba't di nyo ni-record? Ba't di nyo iparelate sa tao? Tapos biglang nasunog ang DPWH? Malay ba namin? May mga salita sa ICI na hindi namin narinig at pwedeng makakonek kung ba't nasunog ang DPWH. Alilala ko lang may mga hint. Totoo. Wala, hindi, ito hula ko lang to Maaring may hint. Di ba? Malay mo, may connection yun na kung bakit nasunog ang DPWH kasi nagsalita pala si ganito eh. Na kukunin na pala yung ebidensya. Halimbawa lang, Chorya lang kukunin na pala ang ebidensya, mga papel, doon sa DPWH. Tapos bigyan nasunog. Yung pinag-usapan palang kukunin yung papel sa DPWH, hindi natin narinig. Tapos bigyan nasunog ang DPWH. Malay mo, gano'n malay ko lang baka lang yun. Ngayon, i-live stream nyo na. Ano ibig sabihin, ba't ina-live stream? Ano to, diversion tactics na naman? Para malis na naman yung issue? Para dyan sa issue na yan ng nasunog ng DPWH? Ngayon, pag yung live stream na yan, may ipapatok yun naman kayong issue. Di ba? Sila, kaya tawag at nakikinig at nanonood na buong bansa, diyan na lang ibalik. Pero yung Marcoleta led. Kasi nakita naman natin, hindi naman natin nemeno si Senator Ping Lacson. Magaganda yung kanyang mga revelations. Pero iba talaga nung si Senator Marcoleta ang nag-lead dahil 4 na hearing lang ata or 3 lang yun. Pero tumbok agad eh. Alam nyo bakit? Ito sa hindi malamang dahilan. Ewan ko baka anong dahilan nyo. Ako meron akong dahilan pero hindi ko sabihin sa inyo. Sorry ako na lang yun. Sa akin na lang yun. Takot ang mga pwedeng gumawa ng krimen. Yung mga nasa flood control kay Senator Rodante Marcoleta. Kesa sa dating PNP na pulis na nagmamarunong. Di ba? Na akala mo, ang galing-galing niya. Di ba? Kesa kay Marcoleta. Hindi takot sa kanya. Anong katunayan? Lalo umatras siya sa bilang Blue Ribbon, babalik ka na naman? Atras abante ka? Sa tingin mo katatakutan ka? Who are you? Para umamin ako, ibalik ko ang pera ko sa'yo, ibalik ko ang pera ng nanakaw ko. Di ba? Kay Marcoleta, matatakot pa ako. Diba?
Kasi si Marcoleta may kapangyarihang magsalita. Yung salita niya, epektibo sa mga tao. Kuha niya. Di ba? Pag nagsalita siya. Oh. Sa takot, ako siguro ko, tsorya ko lang ha, natakot nga yung Bryce, di ba? Huwag nyo na ako i-Bryce sa Senado, nanganganib ang buhay ko. Ewan ko kung totoo yun. At kung totoo man yun, kung natakot sila, napaamin. Ito, diskaya, napaamin. Di ba? Yan ang pinagkaiba ni Ping Lacson kay Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Umalis ka na dyan, huwag ka na umupo dyan, Lacson. Ibigay mo kay si Senator Marcoleta. Kung may malasakit ka sa bayan, ibigay mo na yan kay si Senator Rodante Marcoleta. Umupo kagad ang congressman doon. Tapos nasagot ni Senator Lacson, hindi pwede tawagan ng congressman dahil may interparliamentary courtesy. Pero umupo kagad si Tobit doon. So binanggit kagad yung mga malalaking pangalan. Saldico, Martin Romualdez. So, and then suddenly in the middle of hindi pa tapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon, mayroon ng coup at pinalitan na ang leadership ni Marcoleta. So, to be fair, to be honest, and to seek the truth, ibalik na lang natin sa Senate Blue Ribbon Committee na handle ni Senator Marcoleta. Tapos alisin na po natin ang ICI kasi nagiging hugasan po yan. Hudas. Pahiya ka ngayon, Ping Lacson dito. Pahiya ka ngayon dito. Dami mong requirement. Pag nabalik daw siya, kailangan may ganito siya. Kailangan ganito gagawin niya. Dami mong requirement. Leche ka. Completely tanggalin na po. Sir, para po sa inyo, completely tanggalin na, hindi po ba bigyan sila ng iba pang mandato or ibang role? Bigyan ng ngipin. Oo. Yan ang tama. Bigyan ng ipin, palakasin, bigyan ng jurisdiction. Hindi nga ako kayang mag-contempt niyan, mag-suspend. Walang ipin yan, mga kasi puro matatanda na dyan. Hindi, joke lang. Hindi, walang ipin yung ICI na yan. Hindi ka nagko-contempt. At wala talagang ipin yung mga yan. Walang pangil, ika nga, walang pangil sa katwiran. Hindi nga nila ma-livestream eh. Bakit? Alam ko Chore, ba di ba livestream Dalawa lang, hinala ko. Ayaw nyo malaman ng taong bayan yung sasabihin na resource person. Nung pinagsalita si Martin, naka-livestream, hindi naka-livestream. Yung nakapagsalita na ngayon, wala na, ila-livestream nyo na. So, inihintay nyo lang pala magsalita si Martin at doon kayo papasok na wag i-live. Yung nakuha nyo na i-live nyo bigla, parang ganun dating sa amin eh. Di ba? O ano yung pangalawa kaya hindi nyo i-livestream yan? Mahihina mag-imbestiga, makikita mga kapalpakan sa pagtatanong pa lang. Makikita namin, maniwala kayo, mapupulaan namin kayo pag nag-livestream kayo. Tatawa kami ang gante niya. Maniwala kayo. Nararamdaman ko, medyo mahihina yung mga yan. Sa akin, opinion ko yan, tsorya ko yan. Tanggal. Wala akong kayang gawin. Hindi kaya magpakulong. Walang jurisdiction sa mga masterminds. Walang tao. Oo. Walang tao, walang budget. Ang ganda-ganda ng pangalan, Independent Commission. Oo. Pero hindi naman independent. Dependent sa pondo sa presidente, dependent sa tao sa presidente, dependent sa desisyon sa presidente. Lahat dependent eh. Kaya nga. So it's a good idea, but the office not prepared for the job. So ano pong klaseng ipin ang kailangan nyo, ang gusto nyo ibigay sa kanila kung ganito? Kung hindi naman sila, kung open naman po pala kayo na magkaroon lang ng ipin at ang totoong power itong ICI, ano pong klaseng siguro reforma ang gagawin nyo sa institusyon na ito? Kung kayo po ay papakinggan. Basic po dyan, jurisdiction. They must have jurisdiction with all government officials and private institutions. All. Kailangan all. Kahit senador, congressman, dapat meron. Wala eh. Talaga nakikiusap lang yung mga yan na pumunta ang mga legislators. So dahil pagka tinanggihan sila niyan, wala sila magagawa dahil they are a commission created under the office of the president. The legislative body is equal to the office of the president or to the president itself, their boss. Kaya ba nilang Nagpapatawa lang yung ICI na yan. tawagin ang boss nila? Sa kanila, hindi rin nila kayang tawagin ng mga congressman na senator. Ba't mo po? Hindi. May pambara sila clear dyan. May pambara sila dyan. Hindi natin pwede sabihin yung ICI ngayon na ay, may menos-menosin natin. Hindi po pwede. Kasi di ba pinaimbestigahan niya si First Lady? Yan, ganyan mga tactics na mga yan. O bakit po kami may menosin? Pinapapunta ka namin ang First Lady, iniimbestigahan namin eh. May panabla ika nga. Di ba?
meron silang masasabi, wag nyo kaming pagalitan mga ICI. Independent kami kasi nga First Lady, iimbestigahan namin eh. Wala kaming pakialam na imbestigahan nyo si First Lady. Kahit First Lady pa ng kung sino dyan ng bansa. Di ba? Ang gusto namin, yung imbestigahan, yung tinutumbok ng dating imbestigasyon. Di ba? Dalhin nyo yan sa Blue Ribbon. Wag sa pangunguna itong ni Lacson. Ang gusto ni Greco Belgica sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Accommodation lang po yun. Pero pag tinanggihan yan, wala na, number 1, jurisdiction. Number 2, yung penalizing power, dapat kaya nilang magpakulong, contempt, magpadampot without going through court. Puro pa picture na naman. Skupo! Nagganyan ba mga senador? Nagpa-picture pagkatapos ng ano? Ano to? Yabangan ba to? Hindi ko lang kung sila yan, ha? Galing! Huhusayin nyo mga investigador! Huhusayin nyo, kayo nakakaalam niyan, ginagawa nyo. Sila lang. Yun. Bigyan ng pondo. Tingnan mo isa. Langyayan. We're talking about what? 1.4, 1.7 trillion po ang lumalabas na flood control. Naks naman yung isa. Scandal, flood control. Kala mo talaga seryoso yung isa. Pa lang yun. Tapos bibigyan mo sila ng 20 million for 1 year. How will you fight 1 trillion against 20 million? Wala talaga, walang tao. Walang tao na staff yun eh. Apat lang sila dyan. Tapos ang sabi nila, humihiram sila ng tao sa DOJ. Kaya katakot-takot po ang MOA signing yan sa police, sa NBI, sa DPWH. Kasi nga on their own, wala silang tao. So, walang tao, walang pondo, walang jurisdiction, walang power. Ano magagawa niyan? Wala. Nagpapasikat lang. Sa akin lang para lumalabas kasi sa akin, parang pasikat lang. Ano ba ginawa ng ICI? Ito. Anong ginawa ng mga ICI? Kung paano walang ginawa si Ping Lacson sa Blue Ribbon na naging ICI, ganito rin tong ICI, mas lalong walang ginawa. At si Ping Lacson nakapag-amin ng may mga laptop siya, may mga picture siya. In fairness, di ba? Pero paulit-ulit lang yung investigasyon. Si Senator Marcoleta, napapaamin niya lahat. May gutesa siya. Ang ICI ba, ano ba pinunta dyan? Si Romualdez, yun lang ang pinaka-highlights. Napapunta si Romualdez, hindi pa napakinig kung ano pinag-usapan. Ngayon, ina-live stream nyo na. The media. Bupa. Teka lang, bago tayo pumunta dyan sa reaction natin yan, tignan mo natin to para mag-iitang ulo nyo, ha? Pag-iinitin ko lang ulo nyo saglit, ha? Para mamula kayo sa galit. Mata, tenga, bibig, nabuksan dahil kay Junior. Bakit daw? Siya mismo ang nagbukas sa mata natin, tenga natin, para magamit natin yung bibig natin para kalaban itong korupsyon na ito. Isa-isay natin. Yung mga pinklawan, nagsasalita na labanan, ikulong ang korupsyon, ikulong ang mga kurakot, pero hindi nila mabanggit ang pangalan kung sino. Diba? Pag interview mo, si Sara Duterte babanggitin. Ayaw nila yung mga nakansakot sa flood control. Sa loyalista naman tayo. Hindi nabuksan ang mga mata nila. Actually, nagbibinye-binyan sila sa nangyayari ngayon . Sa natural naman, sa mga DDS, matagal nang mulat. At hindi na sa DDS, sa mga neutral lang, sa mga walang dipinglawan, sa mga DDS, sa mga hindi loyalista. Katulad ko, matagal nang mulat kami, ma'am. Kung sa mata lang, kitang-kita namin may korupsyon pa noon pa. Kaya wag mo sasabihin dahil kay Marcos yan. At kung sa tenga, marami na kaming naririnig dati pa lang. Wala lang kaming kapangyarihan. Of course, presidente yan. May kapangyarihan niya mag-utos. Pero kung di dahil sa kapangyarihan niya, wag mo sasabihin sana na siya lang dahil sa kanya, nagkaroon kami ng tenga, bibig, mata na makapagsalita sa korupsyon. Bibig, matagal na po siya salita, si Senator Rodante Marcoleta pa lang . Tatakbo pa lang bilang senador si Marcoleta, nagsasalita na si Marcoleta. Ikalawang termino pa lang ng Marcos, nagsasalita na about sa korupsyon. Pinakinggan nyo ba? Hindi. Kasi siya totally, hindi naman talaga papaigan nyo kasi congressman pala siya noon. Diba? Kaya huwag mo sasabihin, ma'am, butata ka dyan, ma'am. Disgrasya ka dyan, ma'am, sa pinagsasabi mo. Diba? Tuloy natin to.
Dos. Aha. Pahina dos. Eto na. Eto na. Oh. Nasa pahina dos. Oh. Wala yung number 4 eh. Nahanap ko yung number 4 eh. Ha? Nasa may number 4? Ayun, yun. Oh. Yun. Ito. Kasi magkaugnay yan. Ha? Eto na, mga babayan. Alam nyo ba? Dapat lagyan mo na konting background eh. Alam nyo ba? Alam nyo na po ba? Lalagyan ko na konting background. Tung 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 tung. Ah, di ba? Hindi nyo pa alam. Naiinsulto na lang kayo mga ICI, iniinsulto na lang kayo ng mga tao sa pinagagawa nyo. Hindi pa po. Eto na nga eh. Ha? Tawagin nyo muna yung mga kasama mo. Eh, kasi Sige. importante itong balita Tipunin to, ha? niyo na. Tipunin. Lola, pakitawag sa mga po, ha? May mahalaga po tayong ipapayag. Sabihin ng Nelson. Lahat kayo, Oo. lahat ng nandyan sa labas, papasukin na muna. Tutoy, yung yung chinelas mo. Yan. Pakidampot pag pumasok din eh. Yung nasa CR, pakihinto muna yung Una yung ha? Ano Pati muna? na sa CR? Pati na sa CR? Talaga naman. Pause muna, pause. Sige. yun. Lagyan mo na konting siwang para marinig mo. Importante ito. Ayun na. Inanunsyo na po. Yan na. Yan na. Yes. Oo. May announcement na po Sino? ang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Talagang ano sila, no? Talagang gusto ng ICI, talagang focus sila lagi, no? Uy, may broadcast kami. Abangan nyo, di ba? Kala mo kung sino eh. Hindi kayo, hindi kayo priority dito, ICI. Ang taong bayan po, ha? Huwag kayong pa-importante. Nakakala nyo para pabida kayo, pa-suspense kayo. Eh, ano naman kung mag-livestream kayo? Wala na, late na. Naimbitahan si Romualdez eh. Sige nga, imbitahan nyo si Romualdez sa livestream nyo. Duda ko, hindi na pupunta si Romualdez eh. Duda ko, ha? Hinala ko. Wala. Ano ba? Nagugulat ako sa mga ganyan eh. Pagka-announcement nila eh. Eto na. Dahil po sa kahilingan ng maraming kababayan natin, Okay? ila-livestream na po ang hearing natin. Yan na, sinasabi ko. Simula sa susunod na linggo. Oho. Yan po ay anunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. Ha? Ayun. Dating justice to ng Supreme Court. Ha? At siya po mismong chairman Mm. ng ICI. Ayan, Nelson. Oho. We don't have the facility and we don't have the rules of procedures. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Yan na. Yan na sinasabi ko. Di ba? Oho. Layon daw ho ng hakbang na mapalawak ang transparency at maipabatid sa publiko ang mga ginagawang investigasyon. Talaga? Talaga, ICI? Ang galing, no? After 2 weeks, sa kanya na nalaman pala, para maging transparency pala, para isa publiko, para maging transparency. Talaga, ICI? Ang galing, no? Ang galing nyo? Kaugnay ng anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ayun. Ayan. Sa pamamagitan ng live stream, inaasahan daw ho na masusubaybayan ng publiko ang takbo ng pagdinig, pati ng testimonya ng mga opisyal, pati na ng mga kontratista. Oho. Ang live stream po, mga kababayan, ay magiging accessible sa publiko Yan. sa pamamagitan ng mga official social media platforms ng ICI Oho. at iba pang partner media outlets. Yan ang sinasabi ko. Inaasahan na ang unang serye ng pagdinig ay magtatampok ng mga proyekto sa hindi lang po flood control. Alam mo, ito pag pumalpak tong ICI, alam mo, i-reason ng mga yan. Tandaan nyo ito sinabi ko, Teorya ko lang to, Mag-i-reason yung mga yan. Mag-i-reason yan. Kaya naman namin binuo ang ICI kasi nag-aaway-away kayo sa Senado Kaya namin binuo yung ICI na yan kasi hindi bias ang Senado. Promise na mo. Ganyan sa kakatira ng mga yan. Kaya nila binuo yan. Pag sila ay naipit na. Malawak yung Ang lawak kapangyarihan ng ng ICI. infrastructure, kaya maganda talaga. Oho. Kasi dito makakatulong ang publiko, di ba? Yan. Transportation. Yan. Sabihin, yung mga itinayong railis ng tren, tulay, roads, flood control. Pati paliparan, you know? Mm. So yung controversial na flood control kasi yun ganyan ongoing yan, Ongoing. di ba? Yan. Oh. Pati na yung mga public building, mga Yan. gusali. School buildings, opisina ng mga gobyerno. Opisina. Yan, oh. At
At lahat ng mga makikitang irregularidad. Ayun. Ayan. Oho. Pero ngayon, ang subject matter nila muna ay flood control. Oo. Oho. Sino ba pinakahuling pinatawag na? Itong linggo ito? Ang pinakahuling na balitaan natin niya, yung Diskaya, tapos tumanggi na sila, di ba? Oh, Kasi si DPWH USEC naman ay Bernardo. medical reason, ano? Tatlong beses na. Yan. Oh. Ito, duda ko pag ito di-live stream na, sorry ako lang magiging katawa-tawa. Hindi, promise, magiging katawa-tawa. Totoo lang. Yung pagkatanong pa lang, tamo. Saan ka galing? Nung nakita mo yung kinurakot ang pera, may mga tanong pambata, tignan mo. Ang DTI Secretary. Ayun pala tinatawag. kahapon. Mm. Kahapon ba ngayon? Tungkol sa ano naman ito, doon sa mga public, sa mga contractor. Yes. Yung PICAB. Yung kanya naman as resource person. Kasi under ng PICAB, DTI. DTI, tama ka. Oo. Kung paano pinipili ang mga... Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Dito sa ating reaction video. Ito po, basta po, dito talaga malalaman na kung sino talaga magaling mag-imbestiga. Tama lang yan. Napakita si Lacson mag-imbestiga, napakita ang ICI mag-imbestiga. Ikukumpara natin ngayon kung sino mas bugok. Tignan natin kung sino mas magaling. Si Rodante Marcoleta talaga o nangingibabaw. Paalam sa inyong lahat.